Magandang gabi po sa inyong lahat, mga listeners, ka-listeners, organist. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa kidney stones. Ano nga po ba ito? Ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon po nito ang mga tao? At ano yung mga paraan para makaiwas sa pagkakaroon po ng kidney stones? So, naitopic ko po ito ngayon dahil meron po akong naging nakausap na kaibigan ko po na nagkaroon nga po nito. Sumakit kasi yung tagiliran niya and then nagpa-ultrasound siya. Nakita na meron po siyang nephrolithiasis or kidney stones. Buti na lamang at maliit lamang ito at makakaya ito sa pamamagitan po ng gamot. Pero sa mga nakikinig, nanonood na baka meron po or naka-experience na po kayo mismo o ang inyong mga kamag-anak na pagkakaroon nito at sobrang laki hanggang ngayon hindi pa siya na titreat or nagagamot or naoperahan. Mamaya sa dulo ng video ito ay magbibigay po ako ng mga lugar or clinic kung saan po kayo pwedeng magpa-check up at magpa-konsulta or magpa-opera. So, unahin po natin muna. Doon po tayo sa topic, ano po ba ang kidney stones? Pagka sinabing kidney stones, ito po ay isang matigas na bagay na kung saan binubuo po ng mga minerals like calcium, phosphorus, magnesium, or sodium. Ito po ay pamumuo po ng mga minerals na yan doon po sa loob ng atin pong kidney or bato. Nag-iiba-iba yung size niyan, yung kidney stone. Merong singliit po ng butil ng buhangin. Meron namang singlaki ng butil po ng tinatawag na pea. Okay, yung patani. Yan, yung buto ng patani. May mga ganyang kalaking stones. Ano po ba yung dahilan kung bakit nagkaka-stones, kidney stones ang mga tao? Marami pong dahilan na posibleng dahilan ng pagkakaroon ng kidney stone. Number 1 po dito ay ang kakulangan sa pag-inom ng tubig or dehydration na tinatawag. Okay po? Baka si ma'am or si sir ay hindi madalas uminom, hindi mahilig uminom ng tubig. Sa buong araw, halos isang baso lang yung pinakamalaki. Mali po yun. Kapag concentrated, masyadong concentrated kasi ang ihi ng isang tao, mataas ang chance na magkaroon po siya ng pamumuo ng mag-crystallize po yung mga sodium, calcium po dyan sa inyong ihi. At siya nagiging dahilan para mabilis na mabuo ang mga bato sa bato po ninyo. Second, diet. Baka si ma'am, hindi na umiinom ng tubig, mahilig pa siyang kumain ng maaalat na pagkain. So, nakasanayan na ng dila niya yung pagkain ng yung ulam niya, laging maalat, madalas kumain po ng mga chichirya, tapos madalas kumain ng mga tuyo, yung mga processed foods na kung saan ginamitan ng maraming asin. Po, kaya bukod sa maalat, mahilig din siya sa pagkain ng matatamis na pagkain or pagkain ng karne. Okay, prone po yan, risky po yan ang mga ganyang mga tao na magkaroon po ng kidney stone. Now, o kaya meron po siyang kondisyon na tinatawag na gouty arthritis, obesity, problema sa panunaw. Sila po yung mataas ang chance na magkaroon po ng stone. Ano pa? Family history. Kung ang magulang mo, ang kapamilya mo, lolo't lola, magulang, nagkaroon po sila ng history ng kidney stones, ikaw din po ay mataas ang chance mo na magkaroon po ng kidney stone. And certain medications, may mga gamot na kung saan nagdudulot po ng pagbuo ng stone sa ating kidney. Paano nga ba makakaiwas? Kasi mahirap yan Sobrang sakit niyan. At worst, kapag malaki yung stone, napakaraming procedure ang dapat gawin. Okay? Hindi na niya kayang daanin sa gamutan. May mga procedure na dapat gawin po dyan. Syempre, paglalaanan mo rin yan ng budget. Ano ba yung mga paraan para makaiwas sa pagkakaroon ng kidney stone? Syempre,
Number 1 po dyan is healthy lifestyle. Kailangan uminom po ng maraming tubig. Kaya huwag niyong katatamaran ang pag-inom ng tubig. May dapat, kung nasa trabaho kayo or nasa labas kayo, lagi kayo may baon na tubig para hindi niyo makalimutan ang pag-inom. At least 2 to 3 liters a day. Lalo na kung pawisin po kayo or ang trabaho niyo ay nasa labas, walang aircon, madali kayong pagpawisan, dapat bawiin niyo po sa pag-inom ng tubig. Number 2, maintain a healthy weight. Okay po, kapag kasi obese ang isang tao or mataba or yun nga, overweight, risky po siya sa pagkakaroon po ng kidney stone. Number 3, limitahan po ninyo ang pagkain ng maalat. Katulad na sinabi ko po kanina. Ayan, bawasan nyo. Hanggat maaari, sa loob ng 24 hours, isang kutsarita lang ng asin ang makokonsume natin araw-araw. Sa loob ng 24 hours na po yun. So, para maiwasan po ninyo ang maaalat na pagkain, kayo mismo ang magluto ng ulam. And then, kayo ang magtimpla. Ako, pag nagluluto po ko ng ulam, halos di na ako masyado naglalagay ng asin. Kasi yung linamnam ng gulay is sapat na po para sa akin. Nasanay na kasi yung dila ko na hindi maalat yung food na kinakain ko. And bukod dyan, iniiwasan ko rin yung chichirya, yung processed food, yung mga, tuyo, ayan, mga, tawag dito yung mga, longganisa, lahat po ng yan kasi ay dumaan sa proseso na ginamitan po ng maraming asin para tumagal yung kanilang buhay ng pagkain para hindi agad masira. Ano pang dapat gawin para maiwasan ng kidney stone? Siyempre, eat a healthy diet. Okay, dapat limitahan din po natin ang pagkain ng mga pagkain na mayaman sa oxalate. Limitahan lang natin, katulad ng spinach. Ayan po. More on gulay na lang po tayo para healthy. Kaya, at syempre, damihan ng tubig na iinumin. Sunod, regular exercise. Para maiwasan po natin ang formation ng kidney, ng bato sa bato, mag-exercise po tayo kahit yung simpleng lakad-lakad lang, jogging, or stretching or zumba sa umaga is enough na po. Para ma-maintain po natin yung healthy weight, yung normal na timbang, at syempre, yung function po ng kidney, ma-preserve po natin. Okay po? Kapag meron tayong regular exercise, magiging maganda rin po yung function ng ating pong bato or kidney. Next, gamot. Ang mga doktor po, pag nagpa-check up po kayo, naresetahan nila kayo ng mga gamot na matutulungan kayo para makaiwas sa formation po ng stone dito sa ating kidney. Kaya, kung kayo po ay naka-experience po ng mga simptomas ng kidney stone, so, katulad po na sobrang sakit dito po sa inyong tagiliran or dito sa inyong likod, kaliwat kanan, o kaya naman ay may experience po ninyo na magkaroon po ng dugo sa ihi, pagkahilo, pagsusuka, magpa-check up po kayo agad. Okay po, baka kidney stone na po yan. So, maraming mga procedure na pwede ninyong pagdaanan, lalo na pag malaki na yung stone po ninyo. Kaya, kung gusto po ninyo magpa-check up, okay, meron po akong alam na clinic na pwede nyong puntahan. Ilalagay ko po yung details dito sa description ng video ito. And remind ko lang po, if ever na magpapa-check up po kayo or magpapakonsulta po kayo doon, is pwede nyo po ilagay yung pangalan ko as Liz Nurse Organist na nag-refer po sa inyo para makilala po nila kayo, para maka-discount din po kayo sa kanila. And at the same time, and kung meron po kayong mga symptoms ng kidney stone na binanggit ko po kanina, like sobrang sakit ng tagiliran or yung likod po ninyo, pagkakaroon ng dugo sa ihi, pagkahilo, pagsusuka,
pakilagay nyo po, paki-comment nyo po sa comment section sa hashtag kidney stone para ma-replyan ko po kayo at ma-guide ko po kayo ng inyong gagawin. Tandaan po ninyo ha, comment nyo po hashtag kidney stone or tapos listeners organist, pakisulat or comment nyo po para ma-replyan ko po kayo. So hanggang dito na lang muna po. Keep healthy and laging po nating tandaan na ang kalusugan ay kayamanan. At ingatan po natin ito para magamit pa po natin ito sa pagsisilbi sa ating kapwa, higit sa lahat sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So, tandaan niyo po, punta kayo sa comment section at mag-comment na po kayo or basahin niyo po yung detail ng clinic dito sa description ng video ito para makatulong po sila para ma-check up po kayo. Sige, ganito na lang po muna and ingat po kayo. God bless.